merong sinabi si Senator Sherwin Gatchalian where he said na masasabi niya na ang oil crisis ito dahil ang tagal na, 22nd day na ito. Problema na ito ay multifaceted dahil kumakalat yung problema. And here is a Claire Castro insisting na sa ngayon, hindi pa po kasi nakikita ng Pangulo ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po yung tayong umaangkat at nakakakuha po ng supply ng produktong petrolyo. Pero ang gustong ipadama kasi ng Pangulo sa ating mga kababayan ay hindi kailangang magpanik. Yung false promise of security. Also? Just because yung mga ganyan, because you keep painting a picture na okay. Pero darating yung araw, sisingaw yung, hindi pala okay, sinungaling pala to. Oh, grabe, no? Grabe yung yayaman ng subdivision nyo na yan, yung mga bansa, ginawa ninyo. Alam mo, mas mayayaman yung subdivision, yung mga, ang street nila, puro puno. Oh, yung mga Tamarin Street, no? Tamarin, Mango, no? mango. Di ba? Iyayabang ko sana yung sa amin sa probinsya eh. Kaya lang, una, purok ganito, barangay ganito. Ako, ipagyayabang ko rin yung purok namin. Pinag-aagawan yung bahay ko. Pinag-aagawan ng 2 purok. Oh? Nag-aagawan sila. Oo. Nag-away sila kung saan purok daw yung bahay ko. Yung purok. Boundary. Boundary. Kasi boundary ako ng purok ubi at saka purok ng ka. Oh. Okay. Halo yun. So, paano ang milyar mo nun? 2? Dalawa yung ayuda ko ng DSWD galing kay Juke Prasco. Oo. 2 nakukuha mo? 2 ayuda. Wow. Hindi yan, joke niya. Speaking of, bago tayo magsimula, it's a social rin naman to, social information, no. Sa mga barangay na kagaya nung halimbawa sa amin sa baryo hindi ko kasi sinasabi sa probinsya, Kuyang. Meron dong practice na halimbawa yumao yung ganito mong kabarangay. Tapos yung yan, magpapaikot sila ng envelope. Kung ano yung abuloy, kung ano itutulong ng mga ng mga bahay-bahay, no. So kami syempre nagbibigay, tapos magkikwentuhan. Mami, sino na nga yung ganito? Di ba yan yung ganyan yung naghahatid sa kay ganito nung bata pa siya, yung siya yung nagta-tricycle, yung ganon. And then time came na yung isa sa matatanda namin ang yumao. Tapos alam mo, ganun pala yung pakiramdam na parang nung tinanggap ng mga tsahing ko yung envelope ko mula po sa ganito. Tapos sabi, alam mo yung naiyak na lang sila na parang ganito pala yung pakiramdam. Kasi parang nung kami ang nagbibigay, wala sa pamilya namin eh. Nung kami na binigyan, doon na-realize na, nalagasan tayo. Di ba? Parang, pero dyan pa rin napapanatili na merong bayanihan, no? Hindi na yung... Sabi ni Bongbong yan eh. Dapat daw magbayanihan tayo ngayon. Sinabi ni Bongbong, may quote card dyan. Hindi, Bongbong budol eh. May isang budol na pangyayari ganyan, yung regular na namamali mo sa bahay mo. So, wala ka nang maidaylan. Lahat dinadaylan eh. Pag-aaral, may sakit, aksidente, gano'n, di ba? Ito ngayon, pumasyal. Namatay daw yung asawa niya. So, tulong, di ba? Tulong ka ngayon, yung pamilya ngayon, tulong. Ngayon, naglakad ngayon yung pamilya ngayon. Nasa lubog nila si Kuya. Yung sinasabi, namatay. Kalang sabi patay ka na. Yung mga budol yung mga ganyang racket sa solicitation. Kaya mag-ingat po kayo sa mga solicitation dahil ibang-ibang klase at iba-ibang mukha ng pang-i-scam ang ginagawa ngayon. Bagay, magtataka pa ba tayo? Ultimo yung pinuno sa palasyo ng Malacanang, siya rin yung hari ng budol. Si Bongbong. Nabudol na naman tayo, na-fact-check na naman si Bongbong Marcos. Sabi niya, nagluluto ng tunay-tuniladang pansit yung mga teacher. Samantalang nadakip sa bypass yung principal doon sa Surigao del Sur. School principal siya, involved siya sa illegal drug dealing yata. Kuya? Pero nakuha nga siya. Yan ayon report ng PDEA. Was it yesterday?
Yes. Oo, Nangyari. yesterday. And ang dagdag budol dyan, Pam, yung kamakailan na pahayag ni Bongbong Marcos na everything is normal. And ngayong araw na to, Lunes, nag-umpisa yung transport sector. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng bansa. Yan. Kasi kung pilay ang transport, pilay din ang mga taong lumalabas ng bahay para makadilihensya pa sa araw na ito. At mamaya, paparating ilang oras, lunchtime na. Diba? Iisipin anong kakainin ng pamilya ko. And after lunchtime, mag-iisip na naman, meron dinner. And some people, naka-OMAD na yan, 1 meal a day. Alam mo yung gano'n. Pero problema pa yan, kung makaproduce ka nga ng sapat na halaga na para may mauwi ka nga at may makain ng pamilya. Diba? Pero masakit sa tatay yun, no? Yung wala kang maihain na pagkain sa pagkainan nyo. At higit na masakit sa isang magulang, yung wala kang maibigay sa nabaon sa anak mo na papasok sa eskwela. Well, natin yan sa isang responsableng mga magulang. Yes, tama. Pero at Marla, no? Yung transport sector natin, ang napapansin natin kasi sila yung malaki. Yung passenger sector, yung bus, tsaka jeep, no? Sila yung nag-strike, no? Pero alam mo ba na umalma na rin pati yung airlines? Number one, dahil sa taas ng presyo ng langis. Pero ang ikinababahala nila ay yung stock ng jet fuel ay hanggang katapusan na lang ng Abril. At mukhang wala pa tayong nakikitang alternative na sources. Alam mo, yung air travel naman, hindi yan masyado sa mga, mga professionals, di ba? Yung mga, or umuwi sa mga... alam mo ano ang naapektuhan dyan? Yung healthcare. Kasi, yung critical medicines, critical vaccines, critical organs during the yung mga organ transplant, aeroplano ang ginagamit yan eh. Yung mga critical na mga medicine at critical na mga healthcare supplies. Aeroplano ang ginagamit papunta sa mga isla ng halimbawa yung mga Batanes, yung mga Tawi-Tawi, yung mga yun ang hindi natin nakikita. Salat na nga sila doon sa healthcare nila sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga isla. Lalo na pag walang dumarating dahil walang gasolina, yung mga aeroplano na traditionally naghahatid sa kanilang healthcare industry. And this is not to fearmonger, no? But this is likely to happen anytime soon. Because kahapon, no, nagkaroon na naman ng isang budol press release si Marcos wherein ang sinabi, ang DOE, was it DOE, na nag-angkat daw ng 300,000 na oil. Diesel. Or diesel, no? Diesel. But the thing is, wait lang, ito. Government buys 300,000 barrels of diesel. Pero in the 2023 data, 2023 ito 3 years ago, the Philippines consumes approximately 455 barrels of oil per day. So yung inangkat mo, kulang pa sa isang araw. Tapos yung rate of barrels. 455,000 barrels a day. 455. Pero yung inangkat nila na binili, na sinasabi, 300,000 lang. Kulang pa. Kung gagamitin natin yung datos ng 2023, tiyak, mas malaki ngayon na 2026. Sa 2024 na Pam, no? It was already 486,000 barrels a day. An increase of about 30,000 from 2023 to 2024. Ano na ngayon? So yung 300,000 mo, hindi yan makaka 24 hours. Tapos ibibidan nyo. So it's just a matter of time para lang mapahiya na naman, masampal na naman yung pagmumukha ng isang Bongbong Marcos na ganito kakainutil at ganito kakawalang silbi. Ang tanong ngayon, anong ginagawa ng mga economic managers na Bongbong Marcos? Alam nila, tamad na yung principal nila, ang chief executive nila. Dapat sila mismo ang eager beaver, di ba? Sila mismo ang nagpupulong-pulong na. Higit lalo, ang isang Ralph Recto na isa rin namang nagpapakilalang ekonomista nung panahon niya sa Senado. So, nakailang meeting na ba kayo? At doon sa pagpupulong nyo, ano na ba na-resolve nyo?
At ano na ba ang nakam up niyong resolusyon para matugunan yung krisis ngayon sa enerhiya at presyo ng gasolina? Meron tayong information dito or comment na sinasabi, ang DOE po, pati attached GOCC, full-time work from home na sila. Sila pa ang nauna. O, yan kasi yung mga forced austerity measures na pwede nating gawin, di ba? Sige, okay yan. Pero, how do you now open your doors to those in need kung kayo mismo wala sa mga bahay ninyo? Sabihin na natin, gagawin niya ng DSWD, unacceptable. Dapat nandyan kayo para sa para sa mga sa mga nangangailangan. Gagawin ng SSS 'yan. O paano? Ang hirap-hirap nga na maghapong pila diyan sa opisina ninyo para lang sa ID, di ba? Yung finally ikaw na ang haharap sa window na 'yon, babastusin niyo pa yung tao dahil kulang yung ganitong dalang dokumento, papagalitan ninyo, papahiyain ninyo. Imbis na yung mga opisyal or mga empleyado mismo ng gobyerno ang nag-i-inform at nag-e-educate sa public, sila pa yung numero unang namamahiya sa mga ito. So, there are some agencies na pwede silang work from home and there are agencies that should remain open to the public. Ako Alam mo, makikita mo talaga na yung desperado na yung presidente, Marlon at Pam. Hindi natin napapansin pero may press release na si Bongbong Marcos daw ay inorderan lahat ng ating mga ambassadors. Lahat ng ambassadors natin daw. Sinasabi daw ni Bongbong Marcos na maghanap kayo ng supply ng oil dyan sa bansa kung saan kayo nakatalaga. and we do not see that. Pero it's desperate measures na. Biro mo, ambassador mo ang inuutusan mo, hindi ikaw. Na dapat should be government to government. That's one. Number two, pilit nilang pinagtatakpan yung impending food crisis. Anong sabi ni Laurel Chu ng DA? Sabi niya, stable para ang supply ng ating pagkain hanggang July. Pero hindi niya kinalify ano yung mangyayari after July. Dahil it's no longer just fuel. Ang threat ng fertilizer at abono na almost 35% ay galing din dyan sa Middle East. Pati nga yung mga Amerikano, nagkukumahog na saan yung supply kasi they're buying a lot of their fertilizers, $8 billion worth of fertilizers from the Middle East. Ako akapang ko yung ibi, no? Doon sa supply, sige, okay yan. Hanggang July. Salamat naman at meron pa tayo hanggang July. Pero ang usapin dito, yung supply ng crudo, supply ng pagkain, stable ba? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, mas importante sa tao yun. Dahil araw-araw gumagastos ang tao. Ang masaklap ang tao kahit nasa loob ng bahay gumagastos eh. Pero tapos yung work from home, maganda yan. Hindi ako kontra sa work from home bilang parte ng austerity measures. Pero ano lang ba may titipid nito? Yung konsumo ng kuryente sa bawat opisina. Makakatipid din nito dahil mababawasan yung mga motorista sa kalsada. Yung mga commuters mababawasan din. Pero natipid ba natin yung malaking sweldo ng mga government officials? Natipid ba natin yung kanilang mga pasweldo, yung kanilang mga perks and allowances, at yung mga kanilang fringe benefits? Yung optics nila, napaka-cosmetic. Isang cosmetic na pagbabalat kayo lang ito na trabaho. Ang kailangan natin dito, holistic approach. Ang kailangan natin dito, yung long-term approach. At dapat to na-predict o napagandaan na ng gobyernong Marcos. Kaya tama din yung sinasabi ni Kuyang kanina na kahit sabihin mong enough ang supply ng pagkain by June, until June, what happens after July? What happens after July? Hindi natin okay, sige, some people will really have the means na makabili pa kahit ipalimos nila yan and all. Pero what would become the value of your money after? Kasi meron kang isang maleta, wala ka naman mabili. Ano gagawin mo? Pakain namin yung maleta sa'yo? Ganon? Tigi-tigisa tayo ng bills, yun ang kakainin natin? Hindi Yung plano eh. Alam mo yung work from home na yan, especially sa mga government agencies, no? Ako po, no, laudable yan on the surface level. Pero if you peel down the layers, it's an insult to the Filipino people because you are just transferring
the expense of the government agency at saka yung mga opisina nila, doon mo ngayon binagsak sa mga nagtatrabaho kasi ang kuryente na ginagamit nila tumataas kasi nandun sila sa bahay buong maghapon. Yung aircon kailangan kasi ngayon ang init na. Halimbawa, critical yung trabaho mo. For instance, o di dapat naka-aircon ka sa isang kwarto doon sa bahay mo. Maghapon yan. Di ba? So, doon mo lang nililipat yung ginagastos na sana ng gobyerno na nandun sa natitipid mo nga, pero inilipat mo naman doon mismo sa empleyado. So, again, these are not measures, no? These are just optical illusions to borrow the coin, to borrow the coin. Oh, you have the same sentiment as Jet the Gamer. Work from home is a joke. Nilipat mo lang yung burden ng electricity bill from employer. Exactly. Pati yung mga internet, hindi naman lahat ng empleyado sa gobyerno may internet sa bahay. Hindi lahat, di ba? Yung iba dyan, talagang hanggang ngayon, umaasa sa data, umaasa sa unli load. And yung unli load ngayon, sagot ba ng gobyerno? Tama. Although, yes, tama na surface level. But then, of course, kung mahanapan natin ng konting appreciation yon, pwede nating sabihin na concerning din kasi sa kanila kung halimbawang hindi ka rin makapasok, yung tatawag ka rin lang at sasabihin mong, Auntie Claire, ganito kasi walang commute, walang sasakyan, walang toda na available and all. Baka ganun lang din yung gusto nilang sabihin. Okay, but that aside is, yeah, tama, surface level. And then of course, totoo din yung burden na sa'yo ang kuryente. Tapos yung hindi pa conducive for work yung environment mo sa bahay, may mga bata, may maingay na aso, merong ganito, may ganyan, di ba? And the mere fact na may ganitong setup, hindi normal ang sitwasyon. Bongbong Marcos. So maling-mali ka sa sinasabi mo na everything is normal. Kasi ikaw mismo abnormal. Ano bang normal dyan? Ano bang normal dyan? No? Normal ba na inaaway mo yung China, inaaway mo yung Russia indirectly, pero ngayon doon ka lumuluhod sa dalawang bansang inaaway mo dahil gusto mo ng langis nila? Normal ba yun? And kuya nga, para ang sabihin mo o utusan mo ay yung mga ambassadors mo, that means to say also that you do not have the confidence to be the one directly dealing with the government. Diba? Yung parang G to G na dapat yan eh. Government to government, hindi yung an individual to the government representing a government. It cannot be that. It should be the two head of states talking about the alliance pagdating sa ganyan. Talking about the the help that they should get from each other, 'di ba? Tapos tingnan mo yung yung sasabihin niya kapag halimbawa sige, sumunod si ambassador, kanino ang credit? Kay ambassador, kukunin niya yan, aakinin niya yan. Hindi niya i-mention na tumulong si ganitong ambassador. Diba? At saka hindi nila ni-mention, yung 300,000 barrels, saan yun galing? Kaninong bansa yun? Anong kumpanya yun? Walang detalye kung sino at saan galing at anong bansa at magkano yung bilihan. Diba? Disparate measures na ngayon. Diba, nasa Euro 4 compliant tayo sa mga fuel na ating binibenta ngayon. Yung Euro 2 noon, wala na yun eh. Pero ngayon, ibinalik nila yung Euro 2. No? Na mas, ang tawag dyan, mas dirtier than the Euro 4 standard. O di, hindi ka na, desperado ka na talaga. Dahil yung dirtier fuel standard na Euro 2, bigla mo na ngayong tatanggapin. So, tapos ito makikita natin yung conflicting takes ng legislative at ng executive because it is said here na merong sinabi si Senator Sherwin Gatchalian where he said na masasabi niya na ang oil crisis ito dahil ang tagal na 22nd day na ito. Problema na ito ay multifaceted dahil kumakalat yung problema. And here is a Claire Castro insisting na sa ngayon hindi pa po kasi nakikita ng Pangulo ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po yung tayong umaangkat at nakakakuha po ng supply ng produktong petrolyo. Pero ang gustong ipadama kasi ng Pangulo sa ating mga kababayan ay hindi kailangang magpanik. Again,
'di ba? Diyan natin nakikita yung yung anong tawag dito? Yung false promise of security. Just Also, because, yung mga ganyan, because you keep painting a picture na okay. Pero darating yung araw, sisingaw yung, hindi pala okay, sinungaling pala to. Wala pala talagang kayang gawin itong taong to. Ito lang Marlon at Pam. Halimbawa, sa isang eskwela, sa isang movie house, merong ganyan-ganyan. May kakaibang nangyayari. Pag may nagsabi, don't panic! Anong gagawin ng mga tao? Magpapanik ka! There you go. Di ba? This is what's fucking wrong with the comms team of this fucking government. I will have to agree. Bakit mo kailangan sabihin na don't panic? Talagang magpapanik yan because number one, ano ba yung dahilan para magpanik yung isang grupo or yung mga tao? Number one, uncertainty. If there is uncertainty, walang kasiguraduhan, magpapanik talaga yung mga tao. Number one. Number two, contingency or the lack of contingency. Pag walang nakikitang contingency, ang ating gobyerno, talagang magpapanik, putang ina, hindi pala preparado itong gobyerno na to. And what are they doing? Walang clarity, walang certainty, at lalong-lalo ng walang contingency. Paano ka ngayon sasabihin mo na huwag kang magpanik? Kasi sasabihin, don't panic. Here we are, importing 2 million barrels of oil in the next 2 weeks from Russia, from China, from blah, 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 blah. Okay. Pagka umabot ng $200 per barrel ang oil, ito yung contingency natin. Pag hindi dumating yung fertilizer, ito yung contingency natin. Yung supply ng pagkain, ganito, ganyan. After July, pag hindi pa natapos ang gera na ito ang gagawin natin. That will create a sense of security. Anong tawag diyan, yung tao ay hindi magpapanik. Kasi andyan yung clarity, andyan yung contingency, andyan yung certainty at predictability. Itong babaeng palingkera sa palasyo ng Malacanang. Ikaw siguro, si Lucaret, hindi ka magpapanik kasi baliwala naman sa'yo ang magbayad, magpakarga ng gasolina, ang halaga 100 pesos per liter. Baliwala sa iyo yun. Pero sa mga ordinaryong tao, sa mga katulad namin na mahihirap, aaray kami. At pag araw-araw o linggo-linggo kada maubos ang gasolina mo, nauubos ang pera mo dahil lamang sa mataas na presyo ng gasolina, sasabihan mo kababayan mo, sasabihan mo mga kababayan natin na don't panic. Palibasa, hindi nyo nararamdaman ang kagutuman sa labas ng air condition room nyo sa palasyo ng Malacanang. Tama din yung sinabi ni Kuyang, yun nga, perfect example yung sa sinihan, yung bigla kang sisigaw na don't panic. People will panic because unang-una, unexpected, uncalled for, and you were there inside to relax, tapos biglang sasabihin mo, don't panic. Di ba? Parang yung bata na umiyak. Pag pinagalitan mo, tumigil kang kakaiyak, ano gagawin ng isang bata? Lalong iiyak, di ba? Di ba? Di ba? Tulad ni Pam, sabi ko, Pag nahuli ng pulis. Di ba? Yung mga kapatid, minsan nga pa-joke mo nang sasabihin, huwag kang iyak, kokonyatan kita. Lalong iiyak, di ba tatakbo sa nanay? Di ba? Di ba? And of course, I just would like to add, Kuyang, Marlon, the lack of a contingency plan is saying that there's no plan at all. Yes. No? Kasi Absolutely. umabot ka sa point na wala kang contingency plan because there's nothing there existing na may galaw. May galaw sa mo, may galaw sa ekonomiya, may galaw sa gobyerno. Pag wala kang contingency plan, hindi lang yan yung dahil walang nag-iisip sa grupo mo eh. Which in this case napakarami sa paligid ni Marcos. Wala talagang nag-iisip sa paligid ni Marcos. Because even if let's say yung sinabi ni si Inquirer to and to the point na hawak nila ang buong mainstream media there is always a way for mainstream media na makakawala sa sakal.
'Di ba? Meron paraan sila para makakawala doon sa sakal ng news desk nila para sabihin ganito ko i-frame para ang tao makapag-isip at magsabi. 300 barrels pero ang datos ang sinasabi 455 noong 2023. 'Di ba? Hindi ka inaalagaan ng mga taong binabayaran mo, bongbong. Tanggap lang ng tanggap. Merong today, hindi sumisingaw yung baho mo, pero eventually, gagawa ng paraan yung mga yan para mabuking ka rin, para i-expose ka rin. Right? Posible nga, Pam, alam mo, kaya wala ring makapagpayo sa kanya na maganda. Walang makalapit sa kanya kasi hindi sila pinapatawag itong mga economic managers na to. May hindi niya hinihingan sigurado ng payo o ng opinion o ng anumang klaseng solusyon, di ba? Kasi bilang chief executive, papatawag mo yung mga yan. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na cabinet meeting o cluster meeting para tugunan ang problema ng kasalukuyan. Oh, well, VP Sara said that. No? Wala siyang inuutos, wala siyang sinasabi kung ano ang plano. Kung hindi ka lang magaling talaga na opisyal ng gobyerno, wala ka rin gagawin. Which in this case, again, is napakarami na walang magaling, walang, ano ba yung unang sinabi niya? Mag-uupo tayo ng magagaling. Magagaling palang magnakaw ang sinasabi niya. Oo nga. Hindi ba? Ibang adjective pala. Ibang yung adjective referring to hindi pala yung government official. Outsiders pala. Kuyang Tapos ngayon, sabi ni Ridon, meron daw silang ginagawa doon sa Kamara, no? Patungkol doon sa krisis, hindi lang daw yung impeachment ni VP Sara, kasi sabi ni Luistro, yung nagtatawag daw na ma-impeach si VP Sara ay yung taong bayan. Ang panawagan ng taong bayan, Jinky, putang inang Luistro ka, no? Ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin, yung kasiguraduhan ng supply ng ating pagkain at ng ating oil, hindi yung impeachment ni VP Sara. 48% yung preferential rate ratings niya sa presidential preference 2028, most trusted, most approved. Paano mo yan sasabihin na yung taong bayan na nagtatawag para i-impeach yung VP Sara? Walang ya talaga tong mga to. Ang tanong, another question there, Kuyang, sino ba ang survey firm na ginamit nila? Survey firm nila. Yung firm na kakampi nila para sabihin na merong demand from the public na ganyan ang gawin kay VP Sara. We are referring to this quote, no? Ridon, hindi lang impeachment ni VP Sara ang ginagawa namin sa Kamara. Yan ang kanyang sinasabi. Kaya lang we don't see it actually, there's no truth to those statements. Because at the moment, alam mo, ang maririnig mo lang talaga sa Kamara, impeachment. Impeachment lang. Mangilan-ngilan yung mga press release na merong napasang ganitong bill sa ganitong reading and all, di ba? And we will convene to a BICAM, blah, blah, blah. Wala nang ganun eh. Wala na rin yung mga press releases of each government or congressman na sinasabi sa ganito naming distrito, blah, 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 ay merong ganitong achievement, yada, yada. Wala eh. Di ba? Wala. First quarter, wala ding lakas loob na naglabas ng ito na ang nagastos ng aming distrito. Sa ganitong gastos, ito na ang meron naming na-produce. Walang ganyan eh. Sana merong quarterly man lang na report ng budget, nila, no? Budget usage. No? Ganyan din naman naririnig natin, Pam, sa executive department eh. Yung tagapagsalita mong talengkera, wala nang magandang report sa bayan sa ginagawa ng principal niya. Ang ginagawa niya, nakipagbardago lang siya. Ang binabardagol niya pa, yung pamilya Duterte, si VP Sara. Hindi kayo nandyan sa palasyo ng Malacanang para lang gibayin ng mga Duterte. Nandyan ho kayo para maibsan ang kagutuman at kahirapan ng mga kababayan natin Pilipino. Pero what they do not know is that the Dutertes, Claire Castro has the national stage to drumbeat her nonsense. Di ba? Nasa kanya mikropono ng Malacanang Regardless kung alam natin na yung sinasabi niya sentimento na niya o sentimento ng presidente. But most
likely, kapag meron siyang instant answer, sagot niya yon. Sagot niya yon, di ba? But then the Dutertes na penetrate nila ang international or global stage because they started or it all started naturally nung ibitbitin si PRRD sa The Hague. Ito very lang to ha. Nakita ko to sa post mo kuya, panoorin lang natin. How charming Mayor Baste Duterte is, di ba? Bangag nga isip-on na po dito doon sa UN pagkat ang putang ina nagpa kauwaw niyawa. Pero at least nagdala siya ng panyo. Alam niya puta mo tulog gini ko tipon niya. Grabe no, PRRD. Yeah. Pati boses na, no? Boses, yung pati mga gestures niya. Di ba si PRRD mahilig yung, basta may certain hand movement siya. Kuha paste. Pero pati language, pati, naku, yung humor na hindi pilit, Yeah. kuha niya. Kaya dyan sila talo. Kasi bugbog sarado si Marcos pagdating dyan sa ibang bansa. Kasi mismo naririnig ng tao, wala si Mayor Baste, you do not see Harvey Lantixe there. His comms officer. You do not see him there speaking for Mayor Baste. The way Claire Castro is doing the message for Marcos. VP Inday Sara, ang dalang-dalang nating makita si Attorney Ruth para magsalita for OVP. And then, of course, sa legal, napakadalang at napakailap din ni Attorney Michael Poa. But yung cases na or yung instances na si VP Sara ang pwedeng makapagpahayag rekta sa tao, gagawin nila. Kaya dyan talong-talo si Marcos at dyan sila galit na galit. Di ba? Nakukuha ng mga Duterte yung hindi na, although yung charm nila hindi rin pilit eh. Natural sa kanila yung charm nila eh, no? Ang problema pa ng gobyerno to, Pam, tatlo yung pinagkukunan ng pera ng pamahalaan. Una, yung remittances ng mga OFW. So, ang pulso ng mga kababayan nating OFW at yung mga migrant na Pilipino, nasa mga Duterte. Pangalawa yung BPO. Ngayon, unti-unti na nararamdaman ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa BPO, yung matinding kahirapan. Kasi yung iba dyan, nagko-commute. Yung iba dyan, may kanya-kanya na ring sasakyan. Nakamotor, nakakotse, kasi nakakapag-avail na sila ng murang monthly na payment, di ba? Amortization. Amortization ba tawag doon? Yung sa financing, di ba? And pangatlo, yung turismo. Paano ka pa magkakaroon ng turismo? Sa bagay, simula ba nang naupo ka sa palasyo ng Malacanang, Bongbong Marcos, gumanda ba, umangat ba? O dumami ba ang mga turista sa Pilipinas? Hindi ba lalo bumulusok pababa? Yun ang talagang wala tayong pupuntahan sa gobyerno. Nag-worry ka sa turismo, pero kuyang, di ba, sabi ni may isang press release nung bumaba si Cristina Frasco as DOT Secretary. Ang sabi is nanganganib ang sektor ng turismo dahil hindi na si Frasco ang secretary. Di ba nagkaroon ng ganung press release? Yung mga stakeholders daw, yun ang pananaw. Asan ang numero? Labas niyo ang numero. Alam mo naman yung mga drama-drama nila, pero alam mo Marlon, no, tama ka, no? In fact, the BPO industry contributes about 10% to GDP. Remittances contribute about 10% of our GDP. That's 20% of our GDP. Ano yung threat ngayon ng remittances overseas, especially doon sa Middle East, where there are about 3 million Filipinos sending almost half of that 35 billion US dollar remittances every year. At saka yung threat ng BPO because of AI. Actually. Kasi ang lupit na ngayon ng technology ng AI na yung voice, kung saan tayo ang hari, ang Pilipinas yung hari ng voice, ng call center industry sa buong mundo. Eh ngayon, unti-unti nang napapalitan ng human-like AI bots na voice. At sa kalaunan yan, between 3 to 5 years from now, ang daming mawawalan ng trabaho because yung call center industry will now transition to AI-powered voice call center industry.
yung call center industry. Yun ang mapanganib. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung alam ng gobyerno yan. Hanggang ngayon, may paghahanda pa silang ginagawa dyan. Kung paano sasaluhin yung mga nasa BPO industry na mawawalan ng trabaho. Madadagdagan na naman ang bilang ng mga unemployed na Pilipino. But then again, the lack of contingency plan is the non-existent of a plan at all. So, kuya, kasi kung matalino yung mga sinasabi mong nasa yung economic advisors mo, di ba? Dapat sabihin na nating 5 years ago, 10 years ago, alam na nila na nag-e-exist na ang AI. Dapat nakapaggawa na sila ng ibang business direction or business engagement with this time using AI as a system, as a tool, 'di ba? Kaya nga wala nga wala ngang nag-iisip. I-share ko lang yung AI na yan. Natawagan ako minsan ng bangko because ewan ko kung nasan tayo nun, Marlon. Kailan tayo yung umalis? 2 weeks ago? 2 weeks ago. Basta umalis kami. Merong isang engagement si Attorney Vic na sumama kami. Na-delay yung payment ko sa isang card. And the following day, umuwi naman ako ng probinsya. So, hindi ko naasikaso. So, syempre, automatic may call na yan, di ba? So, finally, sabi ko, sige nga, sagutin ko na. Sige, nagmamaneho. Tapos, sinagot kong ganyan. Parang, bossing talagang tao. Hello, is this ganito? Yes, speaking. Tapos, just to remind, although in English, na ganito, blah, blah, blah. Tapos, nag-banter ako, na parang ang sinasabi ko lang is, dinidefend ko yung sarili ko na, makasettle back lang ako this afternoon. Kung wala ng banking hours, I will do that first thing in the morning tomorrow. Tapos, may pause pa rin. May pause na parang talagang tao yung kausap ko. Tapos, yung pause na yun is, ang sagot niya, hindi ho masyadong clear kung ano yung mensahe nila sa akin. Ganyan-ganyan. So, that's when I realized, AI to. So, pwede ko nang ibaba. Binawa ko ng ganyan. Again kasi, there are things that AI cannot do for a human-to-human encounter na ganyan. Because again, may banter ako na hindi niya nasagot ng tama being an AI. Kasi nga, templated yung isasagot niya. Tapos yung assumption nila that there is likely a response from ako nga na tinatawagan, pause, 'di ba? Tapos may second din yung pause nilang yan and all. May trigger yan, 'di ba? When to talk again yung robotics, no? So I don't know, it's also frustrating for the government not to have already assumed na we will go AI all the way. Pero wala nga silang ginawa tungkol dyan. Halimbawa, no, itong Iran crisis, giyera dyan sa Iran. We should have learned it a long time ago. 1973 oil crisis, yung oil embargo, isa sa dahilan din doon yung Iran yung gulo sa Middle East. And then 9 months ago, alam na natin binomba ng mga Amerikano at Israel yung Iran. Mayroong 12-day war in June of 2025. Bakit hindi ka man lang nagpatawag ng iyong National Security Council, ng iyong economic managers, gumawa na kayo ng cluster, no? Maghanda kayo, baka liliyab na naman yan because we're pretty sure at that time na it wasn't the last of the Iranians or the Americans and Israelis striking Iran. This war is bound to happen 9 months ago. Pero walang Look at PRRD. Anong sinabi? As early as 2020, doon sa talumpati ni PRRD, kung saan inassassinate ng mga Amerikano at Israeli yung IRGC chief, no, na si Soleimani ba yun? General Soleimani ng Iran? Noong talumpati si PRRD, anong sabi ni PRRD? No, dapat tayo magpreparar. Dapat tayo may trust fund dyan, mga 2 billion, iset aside din yan, Congress. Baka pag-giyara yan kasi mag-retaliate yung Iran at hindi mag-retaliate ang Iran doon sa Amerika. Mag-retaliate yan sa mga karating bansa, especially Saudi Arabia. Nagkatotoo yung sinabi ni PRRD. Galing ni PRRD, no? In 2020, in January of 2020. O ngayon, itong bangag na to, wala. Puro Philippine Sea. Puro South China Sea.
itong nangyayaring digmaan, no? US, Iran, and Israel, no? Ang involved pa lang dyan, ha? Wala pa tayong naririnig din na since, is it 2 years ago or a year ago, wherein si Tariela nagsimulang maggagaganyan tungkol sa South China Sea? 2023. Oh, 3 years ago na rin pala, no, halos, when he started doing this arguments sa South China Sea. So that merong kayang nag-iisip sa kanila that this can escalate to a more mas matensyon na sitwasyon and relasyon with China para sabihin na kailangan natin kahit papano paghandaan, or kung hindi mo kaya bilang isang bansa na maghanda sa giyera na meron ka between your country and China, na alam natin na hindi talaga natin kaya, paigtingin mo man lang yung diplomatic relation mo dun sa bansang iyon. Kaya lang anong ginawa ninyo? Para kayo mga batang ikaw yung pinaka-bully, pero ikaw yung unang-unang tatakbo sa nanay mo na kinonyatan ako ni Ibi, Mabi. Di ba yung gano'n? Pero lakas mo mang-asat. Di ba? Lakas mo mang-asat. Alam mo anong ginawa nila, Pam, para maghanda doon sa South China Sea? Gumawa sila ng missile storage facility sa Lapu-Lapu City. But that is like opening your door to telling everybody na we are ready. In fact, even if we are not. Mali kasi. It wasn't opening yourself. Ano yun? We are a target. Come here. That's why we are ready. Let us be a target. We are a willing victim here. Ang tanong ngayon, nararamdaman ba talaga natin na nagtatrabaho ang isang Bongbong Marcos? Hindi. Ikaw, sagutin mo nga yung tanong mo, Marlon, nararamdaman mo? May kasamang mura, putang ina, hindi. Actually, di ba, yan yung mga yan yung mga tanong na minsan yung tanong out of nowhere, pero it's the question that makes sense. It's that question that makes sense. Minsan yung mga tanong na yan, kailangan matanong na rin ni Marcos sa sarili niya yan Patapos na pala yung term ko, nag-president pala ako. Ay, magsosona na naman ako. Ano, isasabihin ko dun sa maya naman kayo. Ano sasabihin ko dun sa walang Mary, hindi magiging Mary ang Christmas ng mga sangkot sa flood control. Diba? Meron akong tanong, di ba, nung si Pinoy ang presidente, ang vice niya was Binay. Pero itanong mo yan sa mga sa mga ordinaryong tao, ang hirap bang maalala na sino nga yung vice ni Pinoy? Ang hirap maalala. Is it because wala siyang ginawa that time? Si Binay, Oo. binugbog ng hearing. Binugbog din ng ng kaso na ang nasa likod Antonio Trillanes. So si Sammy Trillanes talagang may record na isa siya sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng division sa pamahalaan. Bakit nagugulo ang politika? Bakit hindi mo na magtrabaho ang presidente at vice-presidente tapos saka tayo magpolitika mga 5 years na lang o 1 taon na lang bago mag-eleksyon. Kung merong destabilizer ng ating gobyerno, number 1 yan. Ilang beses yan? 2 kudeta. Diba? 2 attempted coup. Diba? Demolition kay Corona. Demolition kay Binay. No? Demolition ni Digong. Ngayon, demolition ni BP Sara. Andyan si Trillanes. You know why, Marlon at Pam? Because Trillanes is an agent of the United States of America. He is acting on the behalf of the deep state. He is working on the behalf of the CIA. Yan yun. Huwag kayong maniwala na for transparency, blah, blah, blah. Wala. Teka lang, Kuyang Ibe and Pam, speaking of Trillanes, kay Senator BG, boss, sagutin mo yung binibintang ni supalpalin mo si Sunny Trillanes na tinangka mo raw siyang suulan ng 1 billion pesos. Patunayan mo, Sen BG, na nagsisinungaling ang Sunny Trillanes. Because sabi nga natin, di ba, kapag wala kang,
alam mo yung isang bagay na kapag binato sa inyo, aalma ka kaagad, di ba? Yung halimbawa tayo, pag nag-aasaran, parang, si Pam, pagkakataon mo na para diyan halimbawa, magpapansin sa mga maginoong yan, bla bla bla. Di ba, yung alma ko, no, excuse me, that's so not me, bla bla bla. Ganun yung argument ko kaagad. Because alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun, di ba? Na hindi ako yung tipo na magpapatipo and things. So, argument ko kaagad yon. Pero pag sinabi kong, Marlon, high school lang ang natapos mo, no? Sampaling ko kayo ng diploma ko. Oh, di ba? O atik ka, no? Kuyang Ibi, no? Hindi. Si Ibi, hindi ka Bisaya talaga, no? Tagalog ka, natuto ka lang mag-Bisaya. Tagalog ka, no? Oo. Oh. Ano Hindi, yung sabi mo? Hindi kaya nga ako, inalmahan ko si Pambari 4 as early as April of 2025. Di ba? Oh, what has that to do with me questioning your being a Bisaya? Wala, hindi yung pagiging Bisaya, yung pagiging pag-aalma ko. Pag Hindi. may inakusa sa akin, dapat umalma ka talaga. True. Kasi inakusahan ka niya. Kasi Diba? ang akusasyon ni Pambari 4 sa amin, pinipirahan daw namin siya. Oh. At hindi daw siya bumigay, kaya namin siya iniwanan sa kanyang campaign team. Nagtimpi ako 4 months. We left her November 2024. Nagtimpi ako. I did not come out kasi to preserve the semblance of unity, blah, 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 DDS bullshit. Okay, in Cebu. Nagtimpi ako hanggang April of 2025, a month after the election. Pero hindi ko na natiis at umalma ako in April of 2025, less than a month before the election. Binas ako, in-unfollow ako, anong ginagawa nila. Lahat na lang ng klaseng akusasyon, pero umalma pa rin ako. Nanindigan ako. Ano ngayon ang, was I proven right? Well, I don't know. Kayo na mag-judge. Oh, si Attorney Vic Rodriguez, 1 year na nahimik yan. Because he wanted to preserve and respect the office of the OES, kung saan siya nanggaling. Pero yung 1 year na yon, hindi ibig sabihin nun, tinotolerate niya and giving it truth kung ano yung mga ginagawa sa kanya. O anong nangyari? Lumabas ang Kingmaker. Kamukha po ni Attorney Vic, ano? Kamukha ni Attorney Vic. Oh, lumabas yung... Oh no, the shining light. Hindi, ibig sabihin, lumabas ang Kingmaker, nilibro niya lahat ng mga nang-oogag sa kanya. Pero lang sa mga nasa mga unang chapter, ha, kasi nandyan kami. So, nandyan yung mga team na tumulong. Ibig sabihin, lalabas ka, aalma ka talaga. Para sabihin mo, i-deny mo na hindi totoo yan. But here is Sunny Trillanes saying na, name the price nga daw di ba? Name the price daw yung offer sa kanya May tanong si Hazel Ice, so kung si Trillanes ay CIA, so pwedeng kasabwat MSM ng CIA. Hazel Ice, alam na natin yan. Yung National Endowment for Democracy na siyang overt agency, media agency, at propaganda agency ng CIA, sino ba nakikinabang sa mga grants? Di ba yung Vera Files, yung PCIJ, yung Stratbase, yung Rappler. So, hindi na alam na natin yan na kung sila ay nakikinabang sa National Endowment for Democracy, hindi malayo na yung mainstream media. Hindi siguro yung buong kumpanya, but yung mga anchors, mga opinion makers doon, yung mga columnist at Pero ako, Kuya Ibi, pagbintangan mo, susulat kita ng 1 billion pesos, kahit bata ka pa ng CIA. Ako kay Senator BG, susungal-galing ko pagmumukha niyan. Anong 1 billion? Kung may 1 billion pesos ako, ba't ko pamimigay sa'yo? Hindi ko ba naman sumak, di ba? Ang problema, tahimik ang Senator BG. Pag tahimik ka, boss, baka maraming maniwala niyan. Lalo, may nagpupursige na maging vice president ka ni Sara Duterte, ni Inday Sara. Di ba? Tingnan mo si former Dole Secretary ni Digong na si Silvestre Bello. Doon sa Billionaire News Channel. Di ba inamin niya na inoferan din siya ng 1 billion para tumakbo against Congressman Sid Ungab? Meron bang umalma? Meron bang pumalag? Doon sa sinabi ni Atty. Bebot Bello? Wala. So ano ibig sabihin nun? What do you mean, Kuya?
walang umalma. Alam ko malagi. Hindi naman yan din pinangalanan, pero sabi niya, ano daw, kilala niya, may influensya, nasa, Yeah, but this one kasi he was named. Trillanes named Bongo na nakatanggap siya. And what is Bongo doing right now is just, again, what he's doing best. Be quiet about the 30 issues and be loud about his fishball or motorbike ride or rescue sa sunog or pamimigay ng ayuda and things, which is what? Okay. Sige, okay yan. Okay yan. But your ambition to become vice president or to even become president should not be founded on your being just quiet about national issues. It cannot be. Because VG, it's not your time to be VP. But then go ahead if you want to be VP. Kung tatanggapin ka ni Inday, hindi, go ahead. Pero pag hindi ka tinanggap ni Inday at kinalaban mo si Inday, it is telling a lot kung ano ang iyong linya sa ngayon na kahit ang tagal-tagal ng pananahimik mo at hindi mo pagbisita sa dahig kay Tatay Digong, alam na natin yan. Ay, wala pa nga, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa rin nakakadalaw, no? hindi pa ba? Baka busy lang. Baka busy lang. Si Angel Aberia sabi niya, Bongo na naman. Wala ka nakikitang issue kay Bongo? Ako, meron akong video na pwede kong i-play. Ito, kating-katin ako dito. Kapag, naku, video. Isang play button ka lang. Pinapanood ko ni Mike Rapa. Pinapanood ka? Hindi. Pinanood ko siya nung video na yun. Ano sabi? Okay, sinave mo? Kuyang, loko ka. Ayan na. Sorry. On national or even international platform dalawa lang kaming may kopya niyan. Dalawa lang yan. So kapag yan lumabas si EB yun. Ay, wala. Butangin na mo. Tingnan natin yung metadata yan. Butangin na. Isang play lang yan. Masisira ka. Promise, kaya yung mga kalokohan mo na pailalim kang tumira, to be honest and to be frank about this one, nakakarating sa amin. Nakakadating sa amin. Dumadating sa amin. Kaya ikaw MC tumigil ka sa kalokohan mo. Hindi kayo ang plan B. There's no plan B at all. Nakarating na nga sa Cebu. Di ba? Ang gara-gara noong nag-launch sila ng mga Cannot be. Huwag niyong sisirain yung mga taong may potential talaga. Manahimik ka dyan. Patunayan mo yung sarili mong deserve mong naging number 1. Saka di ba may pasintabi na si VP Sara na anti-corruption, yung magiging role ng kanyang VP. Di ba? Anti-corruption, tahimik. Paano nga magiging anti-corruption ng isang BG? Hindi nga nagsasalita sa plenaryo. Kapag ka nakikipagdebate ng Senator Marcoleta sa flood control scandal, sa 18 Marines, di ba? So, yung doon pa lang, ang hirap ng paniwalaan na BG ang BP. Kasi anti-corruption ang gustong maging role ni BP Sara sa kanyang Vice President. Well, in fairness naman kay Bongo, hindi lang naman siya ang hindi nagsasalita. In fact, I would even give credit to Amy Marcos. Nagsasalita. Pero Kuyang EB kasi between time and between DG. With all due respect, pati sa office alam naman natin na si Senator Bongo protege at anak-anakan ng isang PRRD. Pero andiyan, magdadalawang taon na magbe-birthday doon. Hindi ka pa rin pala nakakadalaw. Bakit? Ano meron? Kung busy ka, 365 days sa isang taon. So, ilan yun? 700 days na sa 2 taon plus. Hindi mo pa rin. Dalawin mo naman yung mama. Kahit naman hindi ka makapasok sa loob. Nandun ka lang, makadaupang palad mo lang. Yung mga kababayan natin na mga OFW sa mga migrants na nandun sa labas ng ICC detention hall center. Ako yung sinabi ni PRR. Mabuti pa nga si Attorney Harry Roque. Nandun.
Iba naman yung case niya. Grabe. Oy, pero kuya, before we end, si Miss Maharlika, Miss Boljak finally also realized na si Pambari 4 changed her color, ha? Yari ka pa. si Maharlika pa ang nakapansin sa'yo. Yari ka talaga sa next election. Shout out kay Ma'am Maharlika. Hello po. Oy, Yeah. Mother Dragon, grabe ka naman. 10 kilo yung bilat. Putang ina ka naman. Sinabi niya yon? Oh, Sinabi niya yon? oh. O yun. Yung ano daw, yung wakwak ng Cebu, pinalitan daw ng kwaknit ng Cebu na may 10 kilograms na bilat. Oo. Just well, ito din yung ano ha. Dito rin natin masasabi na marami nang nagising na mga na publiko that when one changes color, ano nga yun? Chameleon, ano yung nagbago? Hunyango. Hunyango. Unyango. Oh. Yung unyango ba tsaka gecko isa? Kaya nga gecko at saka chameleon eh. Akala ko gecko and unyango. Tuko! Tuko! Magluluto na naman ba tayo? Hoy, luto ako kahapon. Merienda ko maghapon. Tanungin niyo kung ano. Noodles. Instant noodles. Ayoko. Kada nga kain ko ng noodles, naalala ko si Bongbong. Sabi, tinabi ko yung mga noodles ko. Nilagang mani. Pag yun naman, nasunog pa, di ba? Oy, Proud ka pa niyan, Pamela. ang grabe pa pagka yung ano ka ng tubig, if you're boiling water, tapos naging tutong pa yung boiled water mo. Uy, may pangyayaring ganyan. Sino ba ini-interview natin? Si Kong Erice, di ba bigla ako nag-off ng camera? Basta mayroon tayong isang ini-interview, bigla ako nag-off ng camera. Kasi yung itlog na nilalaga ko, naririnig ko, nagsisisel na yun. Sabi ko, shit, nakalimutan ko yung itlog. Naririnig ko, nagsisisel, tapos amoy sunog na. Tapos yung itlog tuloy, yung kalahati, yung taas niya, kung paano siya nakahiga, medyo kalasado, yung ilalim hard-boiled. Kasi, Bumuka na yung balat. Yung balat bumuka na. oh, galing ko, di ba? O, wag na tayo magpunta sa gecko tsaka sa unyango. Yun. Ang dami. It's just exposing the truth that some people, or most of them, has the tendency to really switch. And maraming switching ang mangyayari ngayon, ha? Ngayon pa lang nakakakita na tayo ng switching. Recently, dininay ni Mr. Harvey Lantixe, Chief Information Officer ng Davao, no, na merong oil na dineliver ang Dubai ay ang Brunei sa Davao. That was denied kasi wala namang coordination between the municipality and the country Brunei, no. So dininayan. But there is a Duterte page. As in Duterte page ang pangalan sa Facebook, ha, and it has like 800,000 plus followers na ang sinabi a day after na meron ng ganun na information nilabas si Harvey Lantixe ng Davao, and hours after na kumalat naman na yung information na yun, nag-page yung Duterte supporter page na yun at sinasabing dineliver, nakarating na sa Davao yung oil from Brunei. So maraming ganyan na talagang magkokos ng confusion sa maraming tao, especially if you manage to create credibility doon sa page na yun. Maraming ganyan, maraming magre-rename, maraming magsiswitch, at syempre ang unang-una to be aware, yung red flag na dapat iwasan is if money is involved sa isang organization, yung merong pagko-collect, yung merong ganitong membership fee and all, it doesn't take membership fee for you to align with the core values of one organization. Dapat ganun ang titingnan natin, no? Dapat tayo mismo magsisimula na kumukonsumo ng mensahe, sa atin mismo dapat nagsisimula ang disiplina para hindi tayo maloko. Kaya nga, kahit Duterte align pa yung pages na yun, you still have to validate yung source, especially yung mga claims na talagang over the top. For instance, yung claim ng oil,
Eh, yung government of Davao, wala naman silang agreement eh. Dapat yan may diplomatic at bilateral agreement bago ka sasabihin na gobyerno ng Davao because most of our, if not just most, but all of the importing of our fuel, private yan eh. Company to company because we do not have a national strategic oil reserve. So that's one flag. Pag sinasabi mo na government ng Davao ito. Second, yung nangyari doon kay Baste, na nandun daw sa Middle East kasi nag-aarkila ng aeroplano for the Davaoenos na OFWs para ma-repatriate. That's red flag because it has to go through the diplomatic channels. Yung DFA, yung DMW, Department of Migrant Workers. So, yung palang dapat, mag-ano na kayo. Alam ko yung passion natin at yung ating deep love of the Dutertes and the governance of the Dutertes. Pero, wag naman sana tayong malihis kasi punta din sa atin yan eh. Anong ginawa? Nung na-fake news na wala si Baste doon. Eh, yun ang ginamit sa pag-atake doon sa mga Duterte. Oh, ganun din doon sa fuel. It took the chief information or city information officer to come up with a statement na pinabulaanan at hindi talaga totoo yun. So, maybe it was totoo, pero it was a private-to-private na arrangement, not the city of Davao. Cannot be. Cannot be. Yeah, basta mag-ingat to sa pagpo-post sa social media para hindi tayo makaka-create ng pagkalito sa ating mga kababayan. Ayun. Anak nga ni BP, di ba? Na fake news din. Kaya ito, dito sa third floor studio, no, especially dito sa segment natin na mind your own opinion, we may clash yung kahit kami magkakaiba ng punto, magkakaiba ng opinion. Kuyang EB is very vocal about it na minsan sasabihin niya, I will have to disagree, distansya muna ako para mas malawak yung, kasi if kami naman ni Marlon ay magkasundo, didistansya si EB para mas ma-assess niya, di ba, ng tama yung sitwasyon na binigay namin. Dito ho, kahit dyan sa comment section, ito laging sinasabi ni Attorney Vic, no, we encourage na may iba din kayong opinion. Pero, sa pagkakaiba natin ng mga opinion, lalong-lalo na kay Bongo, yung mga Bongo fanatics dyan ha, I have my own experience at narinig ko yung dapat kong marinig dun sa video na yon. And after that video na sinabi ko sa sarili ko, I should not capture more, alam ko, nakita ko yung emotion ni PRRD, yung mga salita niya, yung lungkot niya, disappointment niya, nakita ko lahat kung paano niya sinabi yung disappointment niya. So, that's where I'm coming from. And then, if you guys would wanna question that, sa mga pages niyo na lang, but air it here, it's also fine, but do not attack the messenger. I'm good. If you attack me, I'm good. If you bash me, I'm good. Pero that will not change my views and opinions of the other person. Ganun Kasi Pam at Marlon, ito lagi sinasabi ko sa mga kaibigan ko, minsan sa mga nagko-comment sa page ko, because I don't block, I don't unfollow, and I don't unfriend anyone, no? Kahit yung mga bashers at critics ko. No? Pagka kaalyado natin, they are not immune to criticisms. No? In fact, yung ating perceived to be allies, sila yung dapat nating i-constructively criticize. True! Because not because kaalyado natin yan sila, mismo ng si PRRD, anong sabi noon? Pag meron kayong issue sa mga polisiya ko, i-call out niyo ako, murahin niyo ako, i-call out niyo yung mga tao ko, because this is what we want. Di ba? Because, alimbawa, itong si Pambari 4, just like you, what you're doing, I've been calling out Pambari 4 ever since. Di ba? Hindi yan, kasi DDS yan, kasi ganyan yan. Just because sinabi ko na DDS ako, hindi niyo na ako i-criticize. Criticize mo for all I care. Di ba? Sasabihin ko, I'm a Duterte supporter, so what? Si Pambari 4, DDS supporter, DDS daw siya. Criticize ko. It does not diminish my loyalty or respect of the Dutertes and the legacy. Kaya nga tayo nandito eh. Iisa yung pinaglalaban natin. Di ba?
Oh, kaya lang din Oo. sana, wait lang, sorry. Mas mag-iisip lang din kasi may nabasa ko dito, baka matalo si Attorney Vic dahil ganyan kayo, bla bla bla. Hindi ho kami ang binoboto nyo. Kung kami po ang nasa isip ninyo, kung kami po ang qualifications na tinatantos ninyo dyan sa vote ballots ninyo, you are not being a responsible voter. If, again, you do not agree to our opinions and beliefs sa isang taong sinusuportahan namin, I think you are a contribution to the cause ng fall ng bansa natin. Dahil kung ang binoboto ninyo ay yung mga vloggers na nagsasalita ng matindi, may problema ho kayo bilang mga botante. Sagutin ko lang to si Shanice, nasa YouTube ko ito no? Si Shanice 2258. Ang sabi niya, ba't nyo sinisisi si Miss Pam dahil natalo si Attorney Vic? It was the COMELEC, di naman bobo ang mga DDS. Okay, Shanice, no? Hindi namin sinisisi si Pam Barriquatro na natalo si Attorney Vic. Si Pam Barriquatro, sinisisi ang maisog dahil kaya natalo daw ang isang Attorney Vic. But remember, even if hindi dinala ni Pam Barriquatro si Attorney Vic Rodriguez, nanalo pa rin siya, number 11 siya dito sa probinsya ng Cebu. Yan ang hindi alam. In fact, Pam Barriquatro until now was gloating. Wala naman niyang maisog na yan. No? Hindi nga niya naipanalo si Vic Rodriguez. Gaga ba siya? Nanalo nga dyan sa Cebu. Hindi nga lang nanalo sa nasyonal. Yung mga PDP laban candidates mo, Pam Barriquatro dito sa Cebu, bakit ikaw lang yung nanalo? Talo si Mike Rama, talo si Bingol Villo, talo si Pasradasa, talo yung lahat ng mga PDP laban except for Pam Barriquatro. Pero, sa kabilang panig, lahat ng One Cebu na aligned with Gwen Garcia natalo. Nanalo. Except for Gwen Garcia. Yun ang bigger picture na dapat ninyong tingnan. Bakit lahat ng PDP laban sa Cebu na natalo except for Pam Barriquatro? Bakit lahat ng Gwen Garcia candidate nanalo except for Gwen Garcia? That's the question, Shanice. Yan ang gusto nating ituro sa inyo, yung tinatawag na critical thinking. We are not claiming na kami yung ma-intellectual. These are just common sense. Sentido común lang eh. It doesn't take a scientist or a genius to see the bigger picture. Uy, next time i-qualify nyo kung Pam Barriquatro o si Pami. Baka ako yung sinisisi. Again kahit isisi nyo ninyo sa akin, ang question dyan is hindi ako. Kayo na mga botante. Huwag ninyong sisisihin yung mga supporter. Kayo ho ang may hawak ng mga ballpen ninyo nung kayo po ay bumoboto. Kung dahil asar lang kayo sa akin, tapos hindi nyo iboboto si Marlon o si Ibi asar sa akin, kaya ang iboboto niya si Marlon, ikaw ang may problema bilang isang botante. Huwag ninyong isisi kay George Garcia. Alam natin talamak ang pagiging manloloko ng taong yan. Pero pagdating ng katotohanan na meron tayong pagkakataon na buklatin lahat ng mga balota at ang laman ng balota mo dahil asar ka kay Pamela ng Third Floor Studio, may problema ka. Si Marlon, baka sabihin di ka na naman namin pinagsasalita. May nagagalit ka. yung lang doon sa mga kaalyado na naka-follow up natin dito, na babatikos ng konti. Dalawang klase ho kasi ang kritisismo. Isang constructive at isang destructive. Ngayon, kayo na lang sa mga nanonood sa amin, mga taga-subaybay namin, katetet kay Ebon, namnamin nyo yung bawat argumento namin dito, yung bawat naratibo namin dito. Kung may kabuluhan ba, may saysay ba, may katotohanan ba o lapat na lapat sa tunay na sitwasyon yung ginagawa naming pagbatikos sa mga kaalyado ng Duterte forces. Ngayon, sa mga nababanatan po, muli, iba ho ang destructive criticism sa constructive criticism.